Ngayon dumako tayo mga kababayan saan? Saan ba yun? Sandali lang. Dito muna yung kay Vice Presidente, mga bossing. Ni Vice President Sara Nilaglag umano ni Vice President ang kanyang tatay. Bakit daw ho? Sa vlog ni Atty. Claire Castro to eh. Nilaglag umano ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ng kanyang ama sa isiniwalat ng korupsyon sa overpriced laptops sa DepEd. Yan ang napansin ni Yuse Claire Castro nang mapanood ang pahayag ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng... Ito pala yung Ito pala yung sabi sa akin naka-live tayo. Uy, Mark, si Vice President naka-press con. Eh di, sabi ko, tapusin na natin tong live na to. Panoorin natin ng Vice Presidente doon sa press con kung ano yung sasabihin. No? Putik na yan. 30 minuto pagkukwento ho nung kanyang sarili. Kasama ho yung paliligo ni Vice Presidente. Nalalagas na daw ho yung buhok niya. Tapos kukunin niya yung buhok na nalagas, ididikit daw ho doon sa mga tiles. Tapos hahawakan, ay, nalagas. yun yung kwento. Oo, ganun kahaba. Inaabangan ko kung ano yung talagang isasalaysay Yun lang ho yung naintindihan ko Tuloy, Department. Madaming reports of corruption inside. Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito talaga, mas ilalaglag mo tatay mo dito. Ayan. Sinimay ni Palace Press Officer Madaming korupsyon sa panahon ni dati. Actually, si dating Pangulong Duterte, inamin niya din yun di ba? Alam niya din yun No? Tapos itong mga DDS. Ngayon pong sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, nasisiwalat lahat, nabibigla lahat tayo, mga boss chipamo sir, doon sa mga nalalaman natin mga korupsyon, mga flood control, mga ghost project, galit na galit pa yung mga DDS kay Pangulong Bongbong. Ano po? Ang binibintang pa, o ang pinagbibintangan pa ho, ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, biruin mo, nasa ng utak ng mga yun? Pangulo nga nag-umpisa No? Si Pangulong Bongbong Marcos nga ang naglatag ng mga 15 contractors na favorite na makakuha ng proyekto sa gobyerno. Although hindi lahat 'yon sinasabi may ghost project o hindi lahat 'yon ay kumbaga gumagawa ng katiwalian, pero karamihan doon. Kaya nga diyan nagbunga yung mga Diskaya, etc. 'Di ba? Yung mga St. Gerard. Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang forum. Ayon sa bise, ginamit ang confidential funds ng DepEd sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa ahensya. Biruin nyo yun, 2 taon, mga kababayan. Simula po, nung iniimbestigahan yan, mga boss chipamo sir, yung confidential funds na yan, wala silang inilalabas, wala siyang sinasabi na dahilan kung saan napunta yung pera. Ngayon eto, biglang hero na po siya doon sa paglaban ng korupsyon doon sa DepEd. Ginamit yung confidential funds daw ho, mga boss chipamo sir, sa pagsugpo ng korupsyon sa loob ng Department of Education. Anok ng tepang. Biglang hero pa, Biglang siya pa yung sumusugpo ng korupsyon. Mga kababayan, Bilang ang pagkuha ng overpriced laptop na dumaan daw sa ilalim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh. Diba? Mga ka-clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo. Naka po kasi sabi, nakakulong na naman at least siya na yung at least ako, Vice Presidente pa ako. Ibuntong ko na lang lahat doon sa tatay ko. Bakit? Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Ayon kay Castro, nilaglag ni VP Sara ang administrasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Tanong ni Castro, nasaan na ang resulta ng mga investigasyon kung totoong dito ginamit ang kontrobersyal na pondo? Oo nga. Parang wala naman tayo nakikitang ganun. Di ba? Armando De Feo, nagtataka lang ako.
Bakit press conference ang tawag nila sa interview nila kay Sara? Wala namang mabuting sinasabi. Si Sara Mau. The press conference ho yun ng paliligo ni Inday Sara. Ang daan-daang milyong pisong confi funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ang isa sa mga basehan kaya pinapa-impeach ang PC. Ayon kay Castro, higit 1.5 million laptop, libro at iba pang gamit sa classroom ang nakatenga sa mga Natenga nga, yon doon. No, ang laptop pa naman no, mga kababayan. Pagkabili mo, gamitin mo na agad. No? Pagkabili mo, anuhin mo na agad, araw-arawin mo kasi kahabang dumadaan ho ang mga panahon, naluluma yan, bumabagal ng bumabagal. warehouse Sila, ginawa? Tenga doon sa bodega. noong 2020. Sa ngayon, inaksyonan na raw ito ni DepEd Secretary Sonny Angara. Sa panayam naman sa programang Sa Totoo Lang, ibinalik ni Yusek Castro ang pagdududa ni VP Sara kung bakit nasabi ni PBBM na hindi aabot sa kanya ang investigasyon ng anomalya sa flood control project. Una na ring sinabi ng vice na kumpiyansa siyang hindi siya madadawit sa issue. So, kung sasabihin niya na siya ay hindi sure siya na hindi siya madadawit, o saan niya kinuha yun? May bolang kristal ba siya? Sa ngayon, idinadawit sa issue Ako si Busbonggo, nandiyan na. Siguro ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Busbonggo, ano? Saan ba ako makakukulong? Sa ICC ba? O sa ICI? O sa Pilipinas ba? O sa Netherlands? No? Ganyan siguro ang tumatakbo sa isipan ni Bongo. ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bongo. Sabi ng senador, nililihis lang ang investigasyon at dinadamay ang kanyang pamilya na sinasabing konektado raw sa mga proyekto ng mga diskaya. Oy, nandito na si pambansang nanay survivor ha. Magbigay galang tayo. Si Bongo, ayan na. Tingin ko huwag siya masyado malungkot kung kaya naman niya ipagtanggol yung sarili niya. Hindi naman siya kailangan na parang nakakaawa yung dating kapag ka nagkakanya. Hindi kasi, totoo ha mga boss, si Pamo sir, naalala nyo nung vlog natin isang beses si Bongo. Yung kanyang, yung kanyang sagot kay Trillanes, anak ng Tokwa. Kada maririnig ko na nagpapapress con si Bongo, alam nyo ho naririnig ko mga bossing, paulit-ulit ko na ako ho ay simpleng probinsyano lang. No? Hindi ko po sisirain ang tiwala na ibinigay ninyo sa akin. No? Isang probinsyanong politiko lang po ako. Gusto ko lang po magtrabaho. Masipag po ako. Tumakbo ka ng Presidente Bongo. Tapos kayong mga DDS. Nakaroon siya ng press con. May pahayag din si Castro sa mga diskaya na unang nagsabing hindi nakikipagtulungan kung hindi sila gagawing state witness. Tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Nagbabalita mula sa Okay lang yun. No, di wag silang makipagtulungan. Imbestigahan pa din naman sila Wala naman. Ano sabi ni Secretary Vince Dizon? Linggo na lang ang itatagal niyang mga yan at sa kulungan na magpapasko yang mga yan. Hotline. Maricel Halili, News. Na si Sara talaga kasi hindi ang vice presidente mga boss Chipamo sir ang mapapansin mo kumbaga banat lang siya ng banat ano hindi niya nare-realize na sumasablay na pala. Alam niyo ho nung nagkaroon siya ng spokesperson akala ko okay na no kasi ang tingin ko doon kung bakit siya kumuha ng spokesperson mga bossing para maiwasan ho no para maiwasan ho mga kababayan yung mga paano-anong mga salita ni Sara, yung mga sablay na salita ho, yun. Pero hindi. Wala pa din ho. Siya pa din ang umaharap. Parang wala na Nakikita niyo pa ba yung spokesperson niya? Hindi na. No? Yung spokes niya, ghost din, sabi ni Shiro Kansaki. Hindi ko na din nakikita yun. Mga kababayan,